Sa bawat isa sa atin, purihin ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. And welcome po sa ating first part ng ating gawain, which is our Sunday School. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang biyaya at kahabagan sa atin. Hindi lamang tayo may buhay at may kalakasan, pero meron tayong patuloy na pribilehiyo at pagkakataon na magsama-sama gaya ng dinisenyo at niloob ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya upang magpalakasan sa isa't isa, mag-encourage, mag-edify, lalo't higit upang sumamba sa atin hong Panginoon. So, ang first part ho before our worship service is our Sunday School at pinag-aaralan natin ng patungkol sa worship. Paano ba natin dapat sambahin ng Panginoon? At nahandun tayo sa parte na medyo divisive sa mga Kristiyano pagdating ho sa music sa loob ng iglesia. And muli mga kapatid, sadly, may mga churches na nahahati dahil sa tipo ng musika na gusto nilang kantahin sa loob ng church. At what we will do is we'll go to the scripture at itinan natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos as we apply the regulative principle of worship. So bago tayo tumungo doon, tayo ho muna ay umawit. Hilingan natin ang ating song leader na tayo pangunahan sa isang awitin. Tayo po ay magstayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Solomon.
2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 3 John, student, Revelation. Magsipon na po lahat. Ayan, muli ho, purihin ng Panginoon at salamat sa 66 books of the Bible na kanyang pinagkaloob sa atin upang basihan ng ating pananampalataya, ng ating mga gawain at ng ating mga buhay. So tayo nagpapatuloy ho sa ating serye ng Sunday School slowly, but I hope clearly and surely ay natututo tayo patungkol sa ating pagsamba sa Panginoon. Again, worship is commanded. All of God's scriptures are commanded to worship God. Hindi optional ang pagdating sa worship. Kahit ang mga hindi mananampalataya ay inuutusan ng Diyos na sumamba sa Kanya. Therefore, any and every time na hindi sumasamba sa Kanya ang sinuman, yun ay kasalanan. At lalo't higit sa atin ng mga nagpapakilalang mananampalataya ng Diyos. So before we go to our lesson this morning, tayo ho muna ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, sa langit kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa katapatan mo, sa biyaya mo. Salamat, O Diyos, sa kadakilaan mo. Salamat, Panginoon, sa kahabagan mo na kami, Panginoon, ay nagising. Hindi dahil karapat dapat kami, hindi dahil maganda ang performance namin kahapon, Lord. We know for sure na kung ibabase mo sa aming buhay kahapon, ang dapat sa amin ngayon ay kamatayan, ay parusa. Because it's your mercy, Lord. It's your mercy that is new every morning. That's why we're not consumed. Lord, tulungan mo kami na ma-appreciate ito sa mas malinaw, mas malalim na paraan, ma-appreciate namin. Hindi normal, hindi natural, kung hindi, Lord, biyaya mo at kahabagan mo, kaya't kami ay buhay. At lalo't higit, O Diyos, lalong sumaganang biyaya mo kung kaya't kami ay merong kaligtasan sa pamagitan ni Kristo Jesus. And Lord, as we study itong subject na napakahalaga, ang pangunahing rason kaya mo kami nilikha at patuloy na sinusustentuhan ng hininga ay upang sambahin ka. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, ng mga tuto sa iyong salita. Sawayin mo kami sa anumang mga maling kaisipan at mga paniniwala. At nawa ang iyong salita ang patuloy na gumapos sa aming mga isip at puso at konsensya. At itong maghulma sa aming pamumuhay, lalo na sa aming gawain ng pagsamba. Patawad po sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Ingatan mo po kami, Panginoon. At Lord, we ask for your special grace, mercy, and comfort sa Ganas family. Sa pagpanaw ng nanay ni Sister Marilyn Ganas. O Diyos, kahabagan mo po sila, comfort mo po sila, at lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So marami po siguro sa inyo ay nakakita ng ating group chat kagabi around 9 p.m. Past 9 p.m. ay nakatanggap ako ng text na nahandyan na yung bangkay ng nanay ni Sister Marilyn Ganas. At sa ilang pagkakataon nakasama natin siya dito ho sa gawain. And again, we can just pray and hope sa biyaya ng Diyos na siya'y sumampalataya ng tunay sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpray natin patuloy ang Ganas family. Alam natin ang dinadaanan ho nila. Si Sister Marilyn ay nagda-dialysis. At patuloy pa rin sa trabaho si Brother supposed to be ay nasa retired state na si Brother Totoy, pero siya nagpapatuloy pa rin. Nawa ay tayo ay patuloy na maging daluyan ng biyaya para sa kanilang pamilya. Dumako tayo sa ating lesson at sa ating mga reviews. We are applying the regulative principle of worship. That means doing what is positively commanded or prescribed by God in His Word is the only acceptable worship to Him. Ang tanging katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos ay yung paggawa natin ng mga bagay na itutus niya, positibo, masusumpungan sa salita ng Panginoon na kaparaanan ng pagsamba. We are not free to be creative in worship. We are called to be faithful in worship. And then next, pinag-aralan natin ano ba ang mga elemento, particularly ng New Testament worship. Ang focus natin ay ang New Testament. Bakit? Dahil may mga bagay sa lumang tipan na lumipas na
dahil dumating na, may mga bagay sa pagsamba sa lumang tipan, again, mga inutos ng Diyos sa lumang tipan, na lumipas na dahil dumating na ang ating Panginoong Jesucristo. That's why our focus is on the New Testament. And isa sa mga pangunahing elemento ng New Testament worship na dapat bahagi ng ating pagsamba ngayon ay ang ministry ng salita ng Diyos. And that is the reading, the teaching, and the preaching of the Word of God. Again, isang katotohanan na nakita natin mula noon hanggang ngayon, the Word of God has always been at the center of the worship of the people of God. Laging nasa sentro ng pagsamba ng mga mananampalataya ng Diyos ang salita ng Panginoon. Sadly, ang ministry ng salita ng Diyos ay isinasantabi na sa maraming mga churches sa panahon natin ngayon. Again, just to remind us na handoon ang pagbasa ng salita ng Panginoon. So I hope wala na sa atin isang maling kaisipan na maalis sa atin ay yung ano ba naman, nakakainip naman yung Bible reading. Ang gusto ko yung part na yon. Dapat maalis yun. Dapat ay paalala natin sa ating sarili when we are called to stand up for the reading of God's Word, ay bahagi ito ng pagsamba natin sa Diyos. As Paul reminded si Timothy, ang sabi niya, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. So again, yung pampublikong pagbabasa ng salita ng Panginoon ay bahagi ng pagsamba ng mga Kristiyano. And not just the reading, but also the preaching. And included na doon yung teaching. The preaching of the Scriptures. Narito ang katotohanan, preaching is an essential part of all true worship. Kinakailangan at mahalagang bahagi ng pagsamba ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang Diyos mismo ang pumili sa kaparaanan ng pangangaral upang ikalat ang ebanghelyo at upang patibayin ang kanyang iglesia. Ang sabi sa 1 Corinthians 1:21, for after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, and it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. It pleased God. Ito yung niloob ng Diyos. Ito yung kalooban at piniling kaparaanan ng Diyos. Itong preaching na ang tingin ng mundo ay foolishness. Itong preaching na binabaliwala ng mundo. Ito pa yung kaparaanan na gagamitin ng Diyos o pinili ng Diyos para gamitin primarily para ihayag ang ebanghelyo at ang mga tao ay maligtas. And not just the propagation of the gospel, but also the building up of His church. Acts 20:32, and now, brethren, ang sabi ni Pablo, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. Again, nahandoon ang pagbibigay diin ni Apostol Pablo. Ang kausap niya dito sa Acts 20 ay ang mga pastor sa Ephesus. At ito yung last time na magkikita sila. At ang sabi ni Apostol Pablo, I commend you to God and to the word of His grace that is able to build you up. So kailangan, mahalaga, at hindi dapat maisantabi ang ministeryo ng salita ng Diyos sa gawain ng iglesia, particularly sa gawain ng pagsamba. Sabi ni John MacArthur, genuine worship is a response to divine truth. Genuine worship is a response. Again, I hope malinaw na sa ating isip, ang worship or pagsamba is not to go through the program. Okay? Ang madalas na nangyayari, kung hindi tayo nagiging maingat, ang worship is just, sabi tayo, tayo. Sabi upo, upo. Ang sabi awit, awit. Ang sabi give, give. Depende. Akala ng iba, ang pagsamba ay basta pagpasok lang sa loob ng church and to go through the flow of the program. No. Ang pagsamba talaga. So, pwede mangyari na ikaw ay isang buong araw na nasa loob ng church pero hindi ka talaga sumamba. Hindi ka talaga nagpuri sa Diyos. Umawit ka, nag-amen ka, pero hindi ka talaga nagpuri sa Diyos. Walang tugon. So again, genuine worship is a response to divine truth. It is passionate because it arises out of our love for God. But to be true worship, it must also arise out of a correct understanding of His law, His righteousness, His mercy, and His being.
Real worship acknowledges God as He has revealed Himself in His Word. So again, ang worship ay hindi lang basta damdamin. Hindi lang basta feel na feel ko, Brother Paul. At naikwento ko na sa inyo yun. May mga pagkakataon, may nakakausap akong mga bumisita sa ating church at ang sabi, Brother Paul, talagang pag nahadod ako sa church, feel na feel ko. Okay, salamat, maganda yun. Pero bakit? Saan nakabase yun? Baka natapat ka lang sa aircon, kaya feel na feel mo. Baka nakanta lang yung paborito mong kanta, kaya feel na feel mo. Baka nakatabi mo lang si crush, kaya feel na feel mo. Yung feelings na yon ay nakatungtong at yun ay response sa katotohanan. At kaya ganun kahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, inahayag ang Diyos ng salita. At tayo ay tutugon. At yun yung pagsamba. Yun yung pagsamba sa Panginoon. So real worship acknowledges God as He has revealed Himself in His Word. Kaya napakalaking contradiction ang isang church o nagkiklaim na Kristiyano na gustong sumamba sa Panginoon pero walang pakialam at hindi mahalaga sa kanila ang malalim at maayos at seryosong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Again, that is a contradiction. Number 2 na element, at sinimulan natin ito last Sunday, is the singing. The singing of psalms, hymns, and spiritual songs. Again, tingnan natin ang ilang mga problema last Sunday. There are many disputes regarding the music and singing of the church in corporate worship. Maraming disputes, maraming division. May mga nag-aaway patungkol dito. Hindi, gusto namin yung musika na masaya, na maganda, na matindi. Hindi, gusto namin yung musikang solemn, malumanay. At paano nga ba? Ano ba ang kalooban ng Panginoon pagdating sa bagay na ito? And as we have seen last time, a great deal of discernment, love, humility, and patience must be exercised. And napakahalaga ng huling dalawang salita. Among what? Brethren. Let us be very careful. Minsan, kung naalala niyo yung dalawang guiding truths, mamaya titignan ho natin, let's be very careful na minsan sa sobrang passionate natin sa paksa na ito, ay hindi na natin nagagawang i-exercise ang pagmamahal sa kapatiran. And I've seen that even sa social media because of some differences in some doctrines. Ang mga Kristiyano ay nagbabangayan. Ako mismo ay tinawag na, hindi kita kapatid sa Panginoon. Tek muna. Nag-uusap lang tayo patungkol sa doktrina, hindi patungkol sa gospel. Hindi gospel issue ang usapan. So again, a great deal of discernment, love, humility, and patience. Kailangan natin ng pasensya. It may take some time for others to realize. Naalala ko, kausap ko ang isa sa mga naging malaking impluwensya sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos, si Brother Ralph Warren. Patungkol sa isang doktrina, sabi niya sa amin, huwag niyo madaliin, ako mismo, it took me 7 years. 7 years bago nag-sink in, bago naging maliwanag ang isang point of a particular doctrine ng salita ng Diyos sa kanyang kaisipan. So let us be patient. We must apply the regulative principle of worship. We must apply sola scriptura. Ang basihan natin pagdating sa musika ng church ay hindi ang kultura. Ang basihan natin ay hindi ang preference, hindi yung gusto ng pastor. Naalala niyo kunento ko sa inyo, ang pastor ay mahilig sa country music. So anong klase ang music na laging kinakanta sa church? Country style music. So ang basihan kasi, yun yung gusto nung pastor. Yun ba ang basihan ng ating pagsamba? Yun ba ang basihan ng estilo ng ating awitin para sa Panginoon? So again, ang mahalaga ay ito, we must remember the main objective and object of worship is not us but God. Ang objective, ano bang objective? Ano bang layunin? Naalala ko lang bigla, no, ikakasal yung aking ate. Ate ko ba o kuya ko?
Alam ko ate ko. At may nagtanong sa akin, Brother Paul, anong motive nila? Motive? Makasal. Yan palang ibig sabihin niya, motive. Ano daw yung kulay? Well, ano bang objective natin sa pagsamba? Ma-entertain tayo? Objective ba natin na sumaya tayo? O objective ba natin na matawa tayo? Objective ba natin na matouch tayo? Yun ba yung hinahanap natin? Matouch tayo? Well, again, ang objective natin ay maluwalhati ang Diyos. Tama? But kung hindi yun ang objective mo, nasa maling lugar ka. At hindi pagsamba ang ginagawa mo. And ang object ay ang Diyos. So again, kailangan nating alalahanin ang katotohanan na ito. Two guiding truths, pinag-aralan natin last time, we must love God above all. The purpose of music and singing in the church is to express our love and adoration to God by worship. Yun ang objective natin, yun yung purpose natin. Sa lahat ng lalabas na tugtog, sa lahat ng maririnig nating tugtog, sa lahat ng aawitin natin ng mga kanta, ang objective, ang purpose natin ay i-express ang ating pagmamahal at express ang ating adoration sa Panginoon. That must be number one. And then number two guiding truths, we must love the brethren. Again, sabi ng Philippians 2:3, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. At dito bumabagsak ang maraming mga pagtatalo-talo patungkol sa music. Hindi, gusto namin ganito, gusto namin ganito. Minsan nahahati ang church sa mga bata at matatanda. Ang gusto ng mga bata, ganito. Ang gusto ng mga matatanda, ganito. Gusto namin, gusto ko. Gusto namin, gusto ko. Gusto niyo, gusto ko. Ganun na nagiging. Again, do nothing from selfish ambition. Makasarili. Count others more significant than yourselves. Let each of you look not on his own interest, but also to the interest of others. Huwag ka nakafocus sa iyong sarili lang. Yun lang ang interest ko. Kundi sa interest, sa ikabubuti, sa ikalalago, sa ikatitibay ng iba. So again, hindi tayo dapat nakafocus sa ating sarili. Our main focus should not be ourselves, but the edification of the whole church. Iyon dapat ang ating punteriya, ang mapalago, mapatibay, ang buong iglesia, at hindi lang masatisfy yung ating sarili. 1 Corinthians 14:26, ang ganda ng sinabi ni Pablo, how is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying. Yes, given na ang pinaka-context nito ay patungkol sa spiritual gifts. Pero gusto ko lang makita natin dito na dumating sa punto na ang worship service sa church at Corinth ay napakagulo. Kanya-kanya kayo ng awit. Kanya-kanya kayo. So again, makikita natin na hindi ito ang magandang approach pagdating sa pagsamba sa Panginoon. Let all things be done unto edifying. So ang ating isang major objective through the songs that we sing is to edify the whole church, not to satisfy a few people sa kanilang mga preferensya. God commands His people. So why do we sing in the church? Bakit nga ba tayo umawit? Bakit na? Pero pag pinagtatalunan yan di wag na lang tayo umawit. Iba, ganun ng pinagtatalunan yan, parang pagdating sa doctrine of election, pinagtatalunan yan, wag na lang natin pag-aralan. Ang music, pinagtatalunan, wag na lang tayo kumanta. Well, why do we sing in the church? Well, simply put, God commands His people to give glory to His name by singing. Isa ito sa mga kaparaanan na inutos ng Diyos na atin siyang luwalhatiin at purihin. Ang sabi sa Psalm 30 verse 4, sing unto the Lord, O ye saints of His, and give thanks at the remembrance of His holiness. Sing unto the Lord, O ye saints, and give thanks at the remembrance of holiness. So makikita natin dito, yung pag-awit ng papuri sa Diyos is a response
as we remember, we recall, and we ponder upon the holiness of God. Yung pag-awit natin sa Panginoon, papuri natin sa Panginoon, ay dala ng ating pag-alaala patungkol sa kung sino at ang katangian ng Panginoon. Psalm 147 verse 1, Praise ye the Lord, for it is good. It is good to what? To sing praises unto our God, for it is pleasant, and praise is comely. Umawit tayo sa Panginoon. Yan napakaganda kapag hindi lang sa loob ng church, maging ang bawat pamilya ay magsimula na sila ay umaawit sa Panginoon. Why? Because it is pleasant. Praise is comely. Maganda na maganda, mabuting mabuti ang umawit ng papuri sa Panginoon. It is good. It is comely. Now, pagdating sa pag-awit, psalms, hymns, and singing psalms, hymns, and spiritual songs, para saan ba ito? Well, nahagingan na natin ho kanina para ho sa ikatitibay for the edification of the church. Pero gusto kong mag-zero in tayo dito sa sinabi ni Apostol Pablo. Meron dalawang particular text. Isa sa Ephesians chapter 5, pero mag-zero in tayo sa Colossians chapter 3. It's almost saying the same thing, pero meron hong binanggit dito particular. Ang sabi sa Colossians 3:16, Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Okay? Ito yung utos, that the word of God dwell in you. Ang salita ng Diyos ay dapat manahan sa inyo, manatili sa inyo. And if you remember, again, we looked at the historical context. Yung historical context, nung sinabi ito ni Pablo, about more or less 2,000 years ago or 1900 years ago, wala pang printing press. Napakamahal ng mga libro or scrolls at napakakaunti ang marunong magbasa. So ano ang pangunahing paraan para ang salita ng Diyos ay manatili? Ano ang isa sa mga paraan na ibinigay ng Diyos na para ang mga katotohanan ng Diyos ay madaling magstay? Again, sa personal experience natin, minsan nakasakay ka lang sa jeep, first time mong narinig yung kanta, first time. Pagbaba mo, buong maghapon mong kinakanta yung chorus. Yes? Bakit? In God's design, may matinding staying power ang awit sa atin. At ang sabi ni Apostol Pablo, let the word of Christ dwell in you richly in wisdom. At paano gagawin yon? Teaching and admonishing what? One another. Nagtuturo at pinapaalalahanan ng bawat isa paano gagawin? In psalms, hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So ang punto ay ito, teaching. Bakit tayo aawit? Para saan ba ito? Isa sa mga purpose, listen, isa sa mga purpose ng awitin ay hindi lang para tayo ay pasayahin. Ang isa sa mga pangunahing purpose ng awitin is to teach us. Para turuan tayo. Kaya kung meron ho tayong pangunahing konsiderasyon pagdating sa pagpili ng mga awit, ay hindi ang tono o ang musika, kung hindi ang lyrics na nilalaman ng kanta. Sapagkat ang purpose nito ay magturo. Teaching meaning to hold discourse with others in order to instruct them, to give instructions. Kaya ho maganda na maging sa ating multimedia team na nag-aayos, naghahanda ng mga kakantahin, isa yon sa main na bagay na gusto kong makita ho natin na kailangan natin bigyan ng konsiderasyon. Anong tinuturong katotohanan nito? Kaya again, mga kapatid, hindi lahat ng kanta na under ng umbrella ng Christian music ay kinakanta natin. Bakit? Meron ilang mga kanta dyan na nagtuturo ng maling doktrina. Isa sa mga kantang hindi natin inaawit na nasa baptist hymnal natin ay yung A New Name Written Down in Glory. Ayun ay nagtuturo, yung awitin na yun nagtuturo na seemingly kapag ang isang tao ay naligtas, isinusulat ang kanyang pangalan
sa aklat ng buhay. That's totally contrary sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, nakasulat na. Hindi isusulat pa lang. Huwag ko kayo maniwala sa ilustrasyon ng sinasabi ng iba na pag ikaw ay nanampalataya kay Jesus at naligtas, para kang nagkakaroon ng birth certificate, nililista ang pangalan mo sa aklat ng... No! Sa ngayon sa Bible, nakasulat ka na bago ka pa maligtas. So again, it's teaching a wrong doctrine. That's why we stop singing it. Because it's teaching a wrong doctrine. So isa sa mga pangunahing gawain ng awit is teaching. So mamaya ho kapag aawit tayo, isang magandang tanong, ano ba tinuturo nito? Ano ba tinuturo nito? At dito pala makikita ho natin, pagdating sa pag-awit, hindi lang basta yung tono, kundi dapat umaawit tayo na kasama ang ating isip. Engaged ang kaisipan. Hindi yung lumilipad kung saan-saan ang ating isip. Engaged tayo, nakatuon tayo doon sa mga salita na sinasabi at ninanamnam natin ito, inuunawa natin ito because one of its purpose is to teach. Not just to teach, also to admonish. To put into mind, ipaalala, or isa sa ibig sabihin na admonish is to warn. Pero tingin ko, mas gamit ho nito is to remind. Magturo at magpaalala. Isa ho sa mga napakagandang kanta, hindi ko maalala ngayon kahit yung lyrics at saka yung tono. Nagsimula siya sa creation, yung great is thy faithfulness. How great thou art. Tama, how great thou art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the things thy hands have made. O nga yung creation nagpapaalala. Nagpapaalala ang creation. Yun ang sabi ng Psalm 19. Yun ang sabi ng Romans 1. Sabi ng Psalm 19, the heavens declare the word of God. Muli, ito'y nagtuturo sa atin at ito'y nagpapaalala sa atin. So, isa ito sa mga pangunahin. So, that's why, pagdating sa musika, particularly sa ating pagsamba, ang number one consideration natin ay hindi yung nakakaindak. Kundi ito ba'y nagtuturo at nagpapaalala sa atin patungkol sa Diyos. And we want that in worship. Why? Because again, worship is a response to God. That's why gusto natin ng mga kanta na nagtuturo at nagpapaalala sa atin patungkol sa Diyos, kung sino ang Diyos at ang ginawa ng Diyos, and therefore we can respond. At pupuri tayo sa Panginoon as we sing those songs. Sabi ni Vern Poythress, sabi niya, the teaching takes place not only by hearing the message that people around us sing, but by singing the message ourselves. Natuturuan tayo, or another way, napapaalalahanan tayo ng mga katotohanan when we sing those songs. This benefit is confirmed by modern observations about how people learn. People learn more effectively and more deeply if they not only hear, but try to express what they learn. Getting one's voice involved deepens one's participation. Singing engages our emotions and may help to make the message more memorable. Again, mga kapatid, merong mga hymns tayong kinakanta dito sa church as more memorable. Lalo na yung mga particular na kanta na nagturo sa atin, pinalalahanan tayo in a very, very, a very, very hard situation na ating kinalalagyan. Isa sa madalas isa sa akin personally, yung maganda at mabigat at napakagandang kanta ay yung It Is Well With My Soul. It is well with my soul. Naaalala ko si Sister Rose Virayo dahil isa yun sa mga paborito niyang awit. Pero again, it is well with my soul. Yung anuman ang nangyayaring panganib at gulo sa iyong paligid, nahandoon ang sapat na biyaya ng Panginoon na nagtuturo sa atin na hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. So people remember songs that they have sung repeatedly and embrace them more deeply. Their active participation reinforces their memory. Again, nagtuturo ito, nagpapaalala ito.
At merong maaaring mga bagay na hindi natin maalala kapag sinabi lang sa atin, pero may mga bagay na naalala tayo dahil narinig natin na ito ay inawit, kinanta. So again, napakaganda. At sana makuha niyo ho, God, ang Diyos ang nagbigay nito. Dinisenyo tayo ng Diyos. Kahit mag-play ka ng tugtog sa aso, wala. Hindi. Pagdating sa appreciation ng music at ng singing, tayo ay binigyan ng kakayahan ng Diyos to greatly benefit from this. We see from Paul, we see from what Paul said that the effect of singing in the church is not only to ourselves but also to others. So hindi lang sa atin. Okay? Ang sabi ni Pablo, the effect is not that they should be amazed by our vocal techniques and abilities, but that they may be taught and warned by the truths or reminded by the truths we sing, and that it leads them to give glory to God. Again, when we sing as a congregation, or kung ikaw man ay tumatayo bilang song leader, isang araw, maaari, isa sa mga naging una kong ministry sa mga nakaraan na churches kung saan ako member is to be a song leader. At napakadaling dumulas na ang gusto mong mangyari ay humanga ang mga tao sa pagkanta mo. You're singing to God be the glory, but you're doing your best para makuha ang luwalhati ng mga tao. So again, ang effect ay ito, hindi ma-amaze sila sa vocal techniques and ability. And it might not be na ikaw ay nasa harapan at nagli-lead. It may be na ikaw ay nasa kongregasyon. At alam mong medyo mas pulido. Medyo mas pulido ang vocal cords mo kaysa sa iba. And ang layunin mo ngayon na gusto kong marinig ng aking nasa paligid kung gaano sila ka-bless na naupo sila sa malapit sa akin. At marinig nila ang ginito akong tinig sa aming pagkanta. Again, that's going away from worship. You're not focusing on God, but focusing on yourself. Yes, ang pag-awit ay may epekto sa atin personally, at ang pag-awit ay meron ding epekto. Ang pag-awit natin ay may epekto rin sa iba, at ang epekto niya ay hindi dapat humanga sila sa atin kung paano tayo kumakanta, kundi humanga sila sa Diyos na ating kinakantahan. Ewan ko kung nakarinig na kayo ng isang lalaking umaawit ng love song. Na naging impression nyo ay hindi ang galing naman niyang kumanta, kung hindi ang tindi ng pag-ibig niya. Ang tindi ng minamahal niya. Ang sabi ni Nick, hindi ko alam kung anong pronunciation ng kanyang apelido, Alfenkamp. Nick na lang, for sure. Sabi niya, the power of our participation in congregational singing is not in the equality of our tone, not in the quality of our tone, but in your voice's testimony to God's faithfulness. When we join together and sing, "Great is thy faithfulness," sumasama ka. At dinideklara mo na faithful ang Diyos. At isa sa maaari at dapat sanang epekto nito ay hindi lang dahil naririnig ng katabi mo yung magandang tinig, kung hindi naririnig niya yung sinasabi mo at oo nga, faithful ang Diyos. Your participation in singing signifies to all those around you that you love Jesus and trust His gospel. By heartily singing, "What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus." Sana marinig nung katabi mo, oo nga, naniniwala siya na si Jesus lang ang tagapagligtas. You are exhorting those around you to lay hold of that precious truth. And mga kapatid, nais kong paalala, lalo na sa mga magulang,
Magandang oportunidad sa mga magulang na pag lumaki, habang lumalaki ang inyong mga anak, naririnig nila mula kay nanay at kay tatay na umaawit sila ng papuri sa Diyos, kung sino ang Diyos, kung anong ginawa ng Diyos, at tumatanim ito sa kanila. Nakikita nila, oh, naniniwala ang nanay at tatay ko dito. By singing of your sin and salvation, you are instructing your church, spouse, children, friends, and neighbors in gospel truth. Again, isa sa mga disenyo ng awitin is to teach and to admonish. At huwag natin maliitin ang bagay na ito. So when we join ourselves in that congregational singing, listen, we join, we are fulfilling, we are obeying. Kapag mamaya sa pinatayo tayo, umawit po tayo, we are obeying itong particular command sa atin as a church to teach and to admonish one another through psalms, hymns, and spiritual songs. It's an obedience to God at mahalagang bahagi ng pagsamba sa Panginoon. Point, one of the main purposes of singing and music in the church must be to be a means of grace to God's people and unbelievers, so that they be instructed and warned or reminded by the truths contained in the song. And I hope that should be our prayers and objective. Hindi yung marinig sana nila at ma-appreciate nila ang gininto kong tinig. O sana makilala nila tong Diyos na inaawit ko. Sana marinig nila yung katotohanan na inaawit ko. Habang pinupuri mo ang Diyos na inaawitan mo. To be a means of grace. So again, mga kapatid, sabi ko nga ho, it's a continuous effort. Pagdating sa pagsamba, hindi ito cruise control na, basta grow with the program. No, there should be a continuous effort. Sabi ko nga ho, dahil napakadaling dumulas. Napakadali, ang bilis. Mula sa, pwedeng mangyari na nagsimula ka ng maganda, then somewhere along the way, ay, pambira, mukhang maganda yung blending ko dun. Sana napansin nung katabi ko. Ang daling dumulas. So, muli ho, it's a continuous effort na kung sakali mang lumihis, ibalik natin ang ating kaisipan at puso. Una ay sa pagluwalhati sa Panginoon, and pangalawa, to be a means of grace sa iba. Application, meron tayo na ilang application. So we must be intentional in doing this through the songs that we select for our worship services. Again, to be able to teach and to remind us of the truths patungkol sa Diyos, mga ginawa ng Diyos, katapatan ng Diyos, katangian ng Panginoon. So again, I will call our multimedia team when we select music. Isa yun sa kailangan na kategorya natin, yung ituturo nitong katotohanan. And then consider the songs of the children's ministry sa ating mga Sunday school teachers and assistants. Hindi lang basta masaya ang mga bata, kundi merong tinuturong katotohanan. Sa biyaya ng Diyos, cute ako sa anak namin na si Leah. God is good to me. God good to me. Anong kanta gusto mong kantahin? God good to me. God good to me. Lagi yun ang request niya. And hopefully, tumatak yun, yung providential goodness ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Particularly sa kanyang mga mananampalataya. So, we must be intentional sa bagay na ito. Now, okay, what for? Anong layunin para maluwalhati ang Diyos? Para maging means of grace sa buong church for the edification of the church? Dito marami ngayon nag-aaway. Doon sa unang what for,
nag-a-agree ang marami. Pero sa what kind? Dito maraming nagtatalo. Anong klaseng music? Anong klaseng music? Sabi ni Bob Coughlin, does God even care whether or not we use music to worship Him? May pakialam ba ang Diyos? Well, apparently so. The Bible's longest book is a collection of songs. God commands both instrumental and vocal praise in Scripture. Psalm 150 says we are to praise God or praise the Lord with horns, cymbals, and strings. Over 50 times in the book of Psalms, we are told to sing God's praise. But if we don't understand it, that's why I quoted Bob Coughlin. Sabi niya, if we don't understand God's purpose for music for music in worship, we can misuse it. Even worse, it can rob God of the glory we want to give to Him. Kung di tayo magiging maingat pagdating sa musika, kaysa ito'y maging paraan ng pagsamba, ito'y magiging kontra sa pagsamba. Kung di tayo magiging maingat sa paraan ng tugtog or pagtugtog, pwede itong maging kontra sa pagsamba. At mga kapatid, ilang beses na akong nakakita. Lalo na kapag, I'm not saying na laging ganun ang problema kapag nakadisplay sa harap yung mga musikero. Pero muli, may tendency na pag tumayo sa harap, napakalaki ng danger na mag-perform at hindi mag-worship. So let us be very, very careful. We can misuse it. Even worse, it can rob God of the glory we want to give Him. Note, we should never forget the purpose. Ano bang purpose? To glorify God and to edify God's people. Yun yung purpose natin. Maluwalhati ang Diyos at mapatatag ang mga mananampalataya ng Panginoon. So what kind? Ngayon, ang bibigyan natin muna na ngayong umaga is ito, performances or participation. Performances or participation. One activity that is often a part of many worship services in numerous evangelical churches is the special music or yung mga tinatawag na special number. Whether it be solo, may soloist ang aawit, duet, dalawa sila, trio, quartet, ensemble, marami-rami sila, or choir. Okay? Isa ito sa madalas. Actually, sa mga Baptist churches, makukonsider nyo na medyo weird. Hindi wag na lang yung weird, unique. Ang ating gawain ng pagsamba dito sa JCBC. Bakit? Higit sa malamang, within the 5-kilometer stretch ng ating lugar, pag pumunta kayo sa ibang mga Baptist churches, higit sa malamang may encounter nyo, meron silang special number. It's either may tutugtog ng special music, operatory, or merong kakanta. May tatayo sa harap, isa, dalawa, tatlo, apat, or grupo sila at aawit sila. Or, madalas, which is part ako dati, pagkatapos ng offering, laakit yung choir at aawit ang choir. Okay? Nothing necessarily wrong. Okay? Nothing necessarily wrong. Pero ating tignan ang bagay na ito. Kasi the word special, at madalas nakalagay doon sa program, special number, sister ganito. Special number, brother ganito. The word special sets it apart. Nagbubukod tangi. Bakit? Something higher. Pag sabing special, ito'y mas mataas, ito'y more elevated, better, nicer, or lovelier than the normal. Ha? So sana makita, I'm medyo siguro to ay sasabihin ng iba nitpicking. Pero pag sinabi mong special number, this is something higher than the singing of. Nakakuha ba natin? And yes, madalas yung special number, baka humiwalay ako masyado sa lesson. Often, the talented and well-gifted people in the church are selected to perform such specials. Yes? Take note of the word. Often, not always. Not always. So, pagkat minsan, may mga ilan-ilan na nakakalusot na hindi sila dapat, na hindi sila nakakapag-minister, sila ay nakaka-torture pagdating sa bagay ho na yun. So, there is a place, note, muli, mga kapatid, sana huwag niyo pagkamalian.
ang binibigyan ko lang ng pansin ay meron tayong lengguwaheng ginagamit sa church na merong uri ng pagkanta na special to. Special to. Now, note, there is a place for special music and singing in the worship of God's people. May lugar yan. May lugar ang special na music, may lugar ang special na pagkanta sa pagsamba ng mga mananampalataya ng Panginoon. For example, sa Lumang Tipan, kung titignan natin sa 1 Corinthians 25 verse 1, moreover, David, the captain of the host, separated to the service of the sons of Asaph and of Heman and of Jeduthun, who should prophesy with the harps, with psalteries, and with cymbals. And the number of the workmen according to their service was. Again, ang punto dito si David ay ano daw? Nag-separate siya. Nagbukod siya ng mga partikular na mga tao that they would prophesy at ibig sabihin, they will teach, they will minister the word of God with the harps, with psalteries, and with cymbals. That is through music. I-minister nila ang katotohanan ng Diyos at gagamitin nila ang musika, and that is through singing. So merong mga partikular na mga tao na binukod tangi. Verse 5, all these were the sons of Heman, the king's seer, in the words of God to lift up the horn. Again, yung horn dyan, hindi yung horn na ginagamit noon. And God gave to Heman 14 sons and 3 daughters. All these were under the hands of their father for song in the house of the Lord. Take note of those words. And all this, yung 14 sons and 3 daughters, all these are under the hands of their father for song in the house of the Lord. That means sila ay tinraining. Tinraining sila para kumanta in the house of the Lord, in the temple. With cymbals, psalteries, and harps for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman. So the number of them with their brethren that were instructed in the songs of the Lord, even all that were cunning, was 288. 288. One score is 20. So 288 na katao. These are well instructed, trained, hindi lang basta yun, even all that were cunning. Sinabing cunning, skillful. Bihasa sa Kapampangan. Bihasa. Matindi ang kakayahan. Verse 19, tatanong tayo. So the singers Heman, Asaph, and Etham were appointed to sound with cymbals of brass, and Zechariah and Aziel and Shemiramoth, ipapangalan yan sa anak mo, and Jehiel and Uni, and Eliab and Maaseya and Bananeya with psalteries on Alamoth. And siguro hilaktawan natin yung mga, ang gusto ko lang makita sa verse 21, yung bandang dulo, to excel. They are to excel. Okay? And Shemenaniah, chief of the Levites, was for song. He instructed about the song because he was skillful. Naalala niyo yung lesson natin? Our skills in our worship? Hindi baliwala ang skills. May lugar ang skills, and we should develop our skills, and we should utilize our skills sa ating pagsamba sa Panginoon. Point, these were all well-trained and skillful people whom we can call experts in their fields. Mga bihasa sila, well-instructed sila, skillful sila sa bagay nito, mga experts sila pagdating sa instrumento na yon. Sila yung inilagay, particular, to serve sa house ng Panginoon, sa pagsamba sa Panginoon. The songs and music for the worship of God should not be marked by mediocrity. Kung naalala niyo, hindi sana dapat mamarkahan ng mediocrity ang pagsamba at musika at pag-awitan o pag-awit natin sa Panginoon. Muli mga kapatid, ang goal natin ay maging means of grace. Hindi means of distraction pagdating sa pagsamba.
Maniwala ho kayo kapag ang instrumento ay sintunado, makakatulong o makakadistract sa pagsamba? Makakadistract. Nakuha ho ba natin? Kapag ang song leader ay sintunado, ang matatandaan nyo ay hindi yung mensahe ng kanta. Ang matatandaan nyo yung sintunado siya. So, sana makuha ho natin, hindi mas naluluwalhati ang Diyos sa ganda ng ating pagkanta. Pero natutulungan tayo ng mas maayos at mas magandang pagkanta. Sana makuha nyo. Sana wag nyo isipin na mas maganda ang boses niya, mas nag-glorify niya ang Diyos pag kumakanta siya, kaysa pag ako ang kumakanta. No. Okay? Yung may matinding talento sa pagkanta at yung wala masyadong talento sa pagkanta, parehong inutusan na umawit sa Diyos. At kapag sila'y umaawit ng tama sa Diyos, pareho silang lumuluwalhati sa Panginoon. Okay ho ba? Pero merong pinagkatiwalaan at dapat niyang gamitin at pakahusayin niyon para magamit sa pagluwalhati sa Diyos. Now, we use and improve our skills to utilize them for the worship of God. Kaya na sabi, important, high quality is not the primary aim of the singers and musicians. It is to be a better help in the worship of God's people. Ang layunin ay hindi maging high quality. Ang layunin ay maging katulong sa pagsamba. Katuwang sa pagsamba. Baka mamaya isang araw makita natin si Brother Tristan biglang bumibirit dito sa harapan. Well, maaaring maganda sa pandinig, pero nakadistract sa pagsamba. Na ang atensyon ay nakuha at naagaw mula sa Panginoon. So muli, let us be mindful sa bagay ho na ito. So, sana makita ho natin. Kaya ho, kung naalala doon sa bandang taas, performances or participation. Muli, sa mga may ministry pagdating sa bagay na ito, napakanipis ng linya at ang daling tumawid. Na nagpa-participate ka at tumutulong ka at niyo-utilize mo yung ganda ng tinig na ibinigay sa iyo ng Diyos para tumulong sa buong church na sumamba at napakadaling tumawid sa nagpa-perform ka na. At hindi kailangan nakaitayo ka sa harapan. Pwedeng muli nga, pwede kang nakaupo kasama ng congregation. Brother Paul, bakit mo alam? Kasi nangyayari sa akin eh. Nagiging concern ka na naririnig ng tao kung gaano ka kahusay kumanta. At hindi yung naririnig niya ba ang patungkol sa Diyos. Mas nagiging malinaw ba sa kanyang katotohanan ng Diyos sa kanta na ito sa pamamagitan ng tinig ko. Hindi yung na-appreciate niya ba yung tinig ko. So muli, sana makuha niyo, bakit natin performances or participation? A very talented. For example, halimbawa, nagdala ang Diyos sa atin dito ng talagang woohoo na handun sa upper mga pang pang musical na mga tinig. Dapat yun gamitin para mag-participate sa buong church. Hindi mag-perform sa church. They were selected not to display their ability. Ito yung pinupunto ko. They were selected not to display their ability, but to use them to lead God's people to worship and praise God. Yun yung gagawin ng mga piling-piling 288. Ang sabi sa verse 3 ng 1 Chronicles 25, and Jeduthun, the sons of Jeduthun, the sons of Jeduthun, Jedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, yun na yun, who prophesied with the harp, bakit daw? To give thanks and to praise the Lord. They're not to perform. Ibang-iba yan kaysa dun sa halimbawa, si Taylor Swift nag-perform sa stage, andun siya para mag-perform. Andun siya para hangaan niyo ko. Kasi kailangan ko pang kumita.
Iba yan doon sa they will utilize their God-given ability to give thanks and to praise the Lord. At may hikayat ang iba at sasama ang iba. So again, they are to use their abilities to lead God's people to worship and praise God. Point, this is the thin line that separates performances from participation in the worship of worship teams. At sa ibang mga churches may mga worship teams, nothing necessarily wrong. Doon sa worship sa Old Testament may worship team, 288 yung worship team. Minsan may mga churches na 4 yung nakatayo sa harapan, minsan 3, minsan 2. Sa atin, ginagamit natin, meron tayong song leader. At hindi siya song performer, siya ay song leader. Ang layunin niya ay dapat mag-lead siya sa church, hindi mag-perform sa church na makita nyo, marinig nyo kung gano'ng kahusay ang boses ko. No, gusto ko kayong i-lead sa pagsamba sa Panginoon. Doon nagkakaroon ng pagkakaiba. So yes, merong mga well-gifted and talented people sa loob ng church. But no, they should not perform, but they should participate. At ang layunin ng Diyos ay gamitin nila yon para tumutulungan ng buong church at gabayan ng buong church sa pagsamba. The priority of the congregation in singing. That's why our priority is congregational singing. Ito ang ating prioridad. Ephesians 5:19 again. Speaking to yourselves. Colossians chapter 3 verse 16, ang sabi, teaching and admonishing what? One another. Anong punto? These two primary passages for the New Testament church regarding singing emphasize the corporate aspect of our singing and its great use to the edification of the whole church. Ang emphasis ng New Testament, again, we look to the scriptures, but we give emphasis sa Bagong Tipan, at ang emphasis ng Bagong Tipan ay hindi special music by some, but the congregational ministering to one another by the all. Lahat-lahatan. Yun ang emphasis. Sana wag niyong bitawan. Yes, may lugar. May lugar. Pero merong prioridad. At ang prioridad ay nasa kongregasyon. Now, Brother Paul, bakit sa church natin ay puro congregational? Kasi 2 beses na nga lang tayo umaawit. Kung tatagalin mo pa yung isa, maglalaan ka ng isang special music, again, ang priority natin ay yung ating congregational singing. Point, when we sing as a congregation, we participate in a God-given mandate to minister to one another. Again, mga kapatid, huwag nyo sanang isipin na, well, pagdating sa pagsambang, may gawain lang naman dyan si Brother Paul, si Brother Daryl, si Brother Patrick, si Brother Tristan, at yung mga tumatayo at so on, sila lang naman yung may mga ginano. No. Mga kapatid, when we worship together, when we sing together, we participate in a God-given mandate. Inutusan tayo ng Diyos to sing with one another, to remind one another, to minister one to another. How? Psalms, hymns, spiritual songs. So may participation ho kayo sa pagsamba, sa pag-edify sa buong iglesia through, and one of that is through our congregational singing. Sabi ni Felix Paki, hindi ko alam kung anong nationality to, baka Indian to. Sabi niya, Scripture offers a grand vision for corporate worship. This command is directed at the entire local church, not only its worship leaders. Singing is a communal act where we declare, believe, and apply the gospel. It transforms us from consumers to conduits. Yung conduits, alam mo yung conduits? Daluyan. Tubo ba? Parang tubo, dadalo yung tubig. So hindi tayo consumers na kakanta, tas makikinig ako. Kundi conduits, magiging daluyan ako ng biyaya ng Panginoon para sa iba. Conduits of the gospel promoting mutual edification. Congregational singing is not just a tradition, but a transformative practice. It binds us together in worship and reflects the heart of our faith. That's why, again, we see in the New Testament the priority of congregational singing at napakalaking benefit nito sa ating iglesia. As we seek to apply the regulative principle of worship, we give priority to congregational singing in our worship
services. Sana wag nating makalimutan, may lugar ba yung mga skilled, mga special na mga, again, yung madalas na ginagawa, mga special numbers? Yes, may lugar yun. Pero pinaprioritize natin ang congregational singing sa ating iglesia. Lord willing, dumating ang pagkakataon na merong able na magturo ng choir. Maaaring may able na tumugtog ng mga instrumento. Pwedeng incorporate yun pagdating sa ating corporate worship. Pero again, ang priority natin more is the participation of the congregation. Meron bang may tanong sa natitira nating 5-10 minutes? Questions? Sama ng loob? Or maybe a thought or so? Maaaring nag-trigger sa inyo or realization? Sa akin, isa sa na-appreciate ko doon sa lesson na ito habang pinaprepare ko, what a beauty. Ditong mga nakaraan, siguro 2 months ago, nag-uusap kami ni Sister Jonah, may time, ewan ko, kung huwag niyo susubukang sabay-sabay, pero minsan subukan niyo na kumakanta ang buong church, titigil ako. Papakinggan ko ang buong church. Ako, wow! Kasama ako dito. Kasama ako dito. So what a beauty, a privilege, a wonder. Nakakagalak ng puso na kasama mo ang mga taong ito na umaawit ng mga katotohanan patungkol sa Panginoon. Okay? Ako na naman yung si Sister Marika. Mike po. Yung question ko po, brother po, is paano po kung kunwari andun talaga yung desire mo at heart umawit para sa Panginoon. And then, syempre po, sumusunod tayo sa tunog, ganyan. Kagaya ko po na nasisintonado ako, hindi ako nakakasabay sa taas, sa tono, gano'n. Tapos, pakiramdam ko po ay ako ay nakaka-distracted. Mas mainam po ba na hinaan ko na lang yung pagkanta ko kasi baka makadistract ako. Pero andun yung gusto ko umawit para sa Panginoon. Ano po ba yung mas mainam kong gawin? Hinaan ko yung pagkanta ko or tigil na lang ako or okay lang kahit sintonado ako basta kakanta ko para sa Panginoon kasi po yun yung desire ng aking puso. Okay, thank you very much po doon sa tanong, Sister Marika. Susubukan kong i-itemize sa isip ko. Una, hindi option na tumigil because we are commanded to. Pangalawa, kailangan ng discernment, matinding discernment. At doon lilitaw yung love for the brethren. Yes, you want, there's that desire. Talagang purihin ang Panginoon. Hindi ka pinipigilan doon. Pero as you have said, may mga lugar na, again, hindi lahat tayo binless ng mga vaulting voices na umaabot ng alapaap yung boses sa taas. Okay? Na pakiramdam natin ay so doon mo i-exercise. I love the brethren. I want to worship God and I love the brethren. Pero pag ito ay pinilit ko, higit sa malamang, tatawag ako ng pansin, aagaw ng pansin, so lilimitahan ko ng kaunti. Tingin ko, and there should be a great discernment. So muli, hindi sinisikil yung desire to worship God, pero there should be discernment. And there should be also magandang hamon yun na paghusayin pa, ma-develop pa, kung may lugar na ma-develop yung bagay na yon. Now, ang wag mangyari ay yung kaisipan na, well, situado ako, di na lang ako kakanta. That's unbiblical. Unbiblical yun. Okay? So, again, ang isa sa priority is not the satisfaction of self. Well, basta na ibigay ko. No, there should be a consideration of the whole church. As we have read from Philippians chapter 2, sabi ni Philippians chapter 1 or 2, wag lang tayo mag-give ng consideration sa ating sarili, kundi yung konsiderasyon sa iba. So kung tingin natin in our discernment na ito ay magiging distraction or ilang part lang naman, it's either hinaan or yung part na yon na ako mismo may mga times, may mga kanta tayo kinakanta na
lalo na pagkatapos ko mag-preach or alam kong medyo pagod na yung boses ko, may mga part na hindi ko maaabot, hihinaan ko or sa-silent ako sa part na yon. Pagdating doon sa mga part na abot ko, go! There should be discernment. And then, pero pagdating sa hierarchy ng priority, ang priority is the edification of the whole. I hope kahit paano ay nakaano ho doon sa tanong. Thank you very much po. Meron pa ho ba? Question? Alright, si Sir Amor. Ito po. Naliyan po, ng mic po. Good morning po sa inyong lahat. Morning Kasi po. Brother Paul, naranasan ko sa dati namin journeys. Ganyan yan. So, bawat yung gusto kong umawi, kaya na hindi wala akong boses. Kaya yan kami, sabi ko, sino talaga gusto umawi? Nagtasa ko kasi gusto ko talaga eh. Tapos inano kasi na, alto, sobrano, basi mga ganyan. Tapos, naano ko sa alto, so sobrang sa baba. Tinraining kami para tayo tumagal. Na-train naman, pero doon ako nilagay sa choir. Kasi hindi raw halata. So, ngayon, gusto ko pa rin, kaya lang, naano ko nga last na sa choir, hindi pwedeng, special, song offering, duet, trio, hindi pwedeng pang choir. Kaya, siguro, Brother Paul, yung mga gustong-gustong umawit mula sa puso, tsaka nandun yung discernment para sa Panginoon, magpa-ganon, yung kung alto babas, gano'n. Huwag na nilang nasain na, pag-pray nila, pero huwag nilang nasain na mag-song offering na solo, mga gano'n. Kung gustong-gusto talaga nila, sila, voice lesson pala, Brother Paul yun, voice lesson. Kasi libre naman doon sa amin. Kaya yun, kung talagang gustong-gusto. Kasi akong time na yun, gustong-gusto ko. Pero hanggang doon lang talaga yung boses ko. Kaya hindi ako pwede sa mga hanggang choir lang po. Thank you po. Okay, thank you very much po. And as I've said, may lugar po ang mga bagay na yon. Naging bahagi ako ng singing group noon sa Bible School. Hindi dahil mahusay ako, pero dahil gusto ko lang ma-training. Meron silang ibang training tungkol sa pag-awit. At dito rin papasok yung wisdom ng congregational singing. Whether you're well-trained or not so trained or no training at all, we are called to participate and we can heartily participate sa congregational singing pagdating sa ating pagsamba sa Panginoon. So napakaganda nung wisdom. Yes, Lord willing, isang araw magkaroon tayo ng choir ministry. And yes, hindi naman pwedeng gusto mong mag-soprano pero pang-sisid yung boses mo. So hindi uobra. So may mga, kahit doon sa binasa natin sa First Chronicles, may mga kanya-kanya silang lugar. May mga kanya-kanya silang mga instrumento, depende sa kanilang spesyalidad. So nire-recognize yung mga bagay na yon. But as I've said, pagdating sa New Testament, may lugar yon, pero we give priority sa ating congregational singing. At pwede rin talagang i-practice. Meron pa ho ba? Isa lang? Sakali? Ayun, si Brother Gerard. Good morning po. Morning po. Question ko po is how we practice minor doctrine, especially sa pag-awit or pagsamba, how we exercise yung love and truth without na hindi na ano ba yung pag-balance po ng love and truth. For example, may mga kapatiran may mga Christians sa labas na huwag mo nang kantahin yan kasi unbiblical yan, hindi siya sa lyrics. Mostly pag may ganong senaryo ako na nasasabi sa ko, parang they offended or something na ginajudge mo yung kanta. So paano masasabi sa isang tao na yung inaawit niya is talagang hindi siya biblical or sabihin natin na hindi para sa Diyos? Okay, thank you very much. So merong lugar sa simula ng tanong na how do we practice minor doctrines? Anong ibig sabihin? Parang masasabi po natin na hindi, nasasabi po tayo sa
yung makakarinig po is walang parang truth lang without love. Parang tingin is ginajudge sila in the sense na sasabihin mo yung katotohanan sa kanila. Kasi usually pag nagsasabi po tayo sa isang tao ng katotohanan, parang tingin nila is wala yung love. So, how we can say na yung masasabi ng in the loving way po. Yan. Okay, thank you very much. Ano po? We are instructed sa scripture na to speak the truth in love. Let us make sure na when we try, kung sakali man na tayo may oportunidad na makipag-usap sa iba, na maaari meron silang inaawit na as we see it na hindi lumalapat sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon, we can open up a dialogue. Iwasan natin yung ugali na parang we're holier and better than them and then we speak down to them, but rather we are together here with them and we are trying, sinusubukan natin na akayin sila, and that is with love. So speak the truth in love. Ingatan natin yung mga salita na lumalabas sa ating bibig. Again, lalo na kung we recognize yung kausap natin bilang mga kapwa natin mananampalataya, we are commanded to love them, but we are also commanded to be firm and to speak the truth. Sasabihin pa rin natin yung katotohanan. Now, ito yung problema sa kultura natin ngayon, ayaw nila ng katotohanan. Ang kultura ngayon is kapag sinabi mo totoo ito, therefore mali yan, you are now judgmental. You are now a hypocrite, and you are now so on and so forth. Isa sa mga bawal na bawal sa kulturo ngayon ay sabihin na ito ang tama. Kasi pag sabi mo ito ang tama, lalabas yung iba ay mali. At ang kultura natin ngayon ay yung direksyon ay dapat tanggapin lahat. At wala kang sasabihing may mali, basta tama sila sa ngayon. So sadly, yun ang ganun yung kultura. But again, we are called by the scripture to speak the truth. We are the people of the truth. At kailangan natin itong gawin ng may pagmamahal. At ang sabi sa Proverbs, yung words spoken in right time are like rain in the drought or summer. Yung mga salita na sinasabi sa tamang panahon, and karamihan rin yung tamang tono, sa tamang kaparaanan, ay parang ulan sa tagtuyot. So let us be also careful. Hindi essential ba tama naman yung sasabihin ko basta tama yung hindi. Hindi lang yun ang inuutos sa atin, kundi inutusan din tayo na sabihin ito na may pagmamahal, sabihin ito sa tamang kaparaanan, at yun yung kautusan sa atin ng Panginoon. So magiging iba-iba yun, depende sa kung sino yung kausap mo, gaano mo nyo kakilala ang isa't isa, meron ba kayong established relationship, magkaibigan ba talaga kayo? Baka first time nyo lang nagkita, nagkausap, tapos you will speak down to them, hindi talaga magiging beneficial. So let's be truthful yet loving and also humble. As Paul said kay Timothy, kahit na yung mga nagtuturo ng mali ay kailangan silang itama, pero ang instruction pa rin ni Pablo sa kanila is with meekness. Para magkaroon kayo ng larawan ng meekness, hindi nakalabas yung pangil. Yung iba ho sa atin, when we nilalabas natin agad yung pangil, gusto pag nakikipag-usap tayo. So with meekness, with love, with gentleness, and Lord willing, gamitin ng Panginoon yon sa ikakaayos. Puntahan ko lang ho, yung meron tayong kapatid na nag-message, Brother Boy, sabi niya, worship with dancers, okay lang ba yun? No. Again, ang atin hong basihan na yung salita ng Diyos at walang anumang gawain ng pagsamba sa luma at bagong tipan na merong sayawan. Wala. Brother Paul, sa lumang tupan, sumayaw si David ng papuri sa Diyos. Hindi yun pagsamba. Yun ay parada ng tagumpay. Galing sila sa gera, nagtagumpay sila at merong parada. At syempre, as we have studied sa ating ating Bible classes, ang mga gera noon na hindi lang basta palakasan ng mga armas, kundi palakasan ng Diyos. Therefore, pag nagtagumpay ang army niyo, pinupuri niyo rin ang Diyos ninyo. So, hindi ito worship service sa templo or sa bagong tipan. So, walang anumang lugar ang sayawan sa pagsamba. That's just from Old to the New Testament.
Okay lang ba, kung walang makitang maayos na church, okay lang ba mag-online worship? Depende po kung anong ibig sabihin ng maayos na church. Kung ikaw ay Kristiyano sa panahon ng Corinth at taga-Corinth ka, walang ibang church. Pero hindi maayos ang church sa Corinth. Maraming problema ang church sa Corinth. So, kung ang ibig sabihin ng maayos na church ay yung church na walang problema at again, maraming problema ang church sa Corinth, pero ang ano pa rin ay sila ay hindi tigil o hindi ito yung pagsasama-sama. So, pero mayroong mga problema, for example, turning cultic na yung church or turning heretic na yung church. Nag-iiba na yung gospel, nako-compromise na ang gospel. So, it may be time to depart from that church. At kung wala talagang makitang iba, ay muli, kung puto lang hita, gumamit ng prosthetic. Pero hindi dapat maging preference ang prosthetic. Dapat yung totoong hita pa rin, o totoong parte pa rin. That means yung paring pagsamba na again, hindi ma-replace who you are. And God designed the Christian life that way. Next, baka dapat tawagin na lang na song offering, not special number. Yeah, mas magandang tawag ho yun. Pero again, I'm speaking from a larger context. Pag pumunta kayo sa ibang mga churches, yun yung inyong maririnig. Pero mas magandang ang term yun, song offering. Dapat din mag-pray ang mga aawit before singing para maingatan ang heart nila and be reminded that they are to singing to God. Yes, that is good. Hindi lamang ang mga aawit, lahat tayo, we must pray. Again, as I've said, hindi lang yung mga special na mga aawit, even in the congregational singing, there's the tendency na ang goal natin ay marinig ng iba, mapuri tayo, mataas tayo, hindi mataas ang Panginoon. So let us be always watchful, always praying. Watch and pray that you enter not into temptation, maging sa ating mga worship services. Thank you very much po. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, sa pagtuturo mo, sa paalala mo, and Lord, how careful we should be sa aming pag-aawitan, maging sa paggamit namin ng mga kaabilidad at talento na iyong pinagkaloob sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, not to perform, but Lord, to participate in our worship as a congregation, as a people, Panginoon, bilang isang iglesia. At nawa, Panginoon, kami ay patuloy na maging daluyan ng iyong biyaya sa iba, at kami, Panginoon, ay masumpungan mo na nag-aalay ng tunay na pagsamba. Ingatan mo kami maging sa aming time ng pag-fellowship, sa aming break time, pagpalain mo rin po ang pagkain na pagsasalusaluhan, at patuloy nawa kami may kumakain o umiinom, ay maluwalhati ka namin. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 10:10 po, ay balik ho tayo dito sa ating lugar ng pagsamba para sa ating worship service. God bless po.